Pwede kayo makarefund sa ako ng 50%. Bonjour and bienvenue sa vlog ni Nonoy. Guys, parami na ng parami nagtatanong tungkol sa ampo dahil maya ko nga sinasambit sa aking mga previous vlogs. Yung iba nasa ibang bansa pa, nagpaplano pa lang papunta rito pero nagtatanong na. Well, maganda yan para at least aware kayo bago kayo pumunta dito kung ano ba yung mga usual na ginagawa ng mga Filipino, yung mga kababayan natin dito. Ampo ay sa form of tax declaration, annual ito. Ang mga nagpa-file nito ay mga adult, especially yung mga nagtatrabaho at kumikita buwan-buwan para ma-compute kung ilan yung kanilang income, kung dapat ba silang magbayad ng additional taxes or dapat ba silang makatanggap ng refund. Question nyo rin sa akin ay kung kailan daw ba nagpa-file ng ampo. Sometime March, April, dumadating na yung mga bagong form. May yata yung pinakahuling filing kung di ako nagkakamali. Kasi kami normally May kami nagpa-file. Saan ba namin nakukuha yung form? Siyempre sa internet, nasa Google yan. Lalagay mo lang dyan, ampo form 2018 or 2019, makikita mo na yan dyan. Pero dito sa vlog ko, bisitahin nyo yung description box, ilalagay ko dyan yung link kung saan kayo kukuha ng formulaire. So far, ang available pa lang kasi yung 2018. Yung 2019 hindi pa available kasi sinushoot ko tong video na to February and hindi pa available yung form para sa 2019 na tax declaration. Importante ang ampo dahil isa ito sa mayat mayang hinihingi sa inyo, parang passport nyo, mayat mayang hinihingi. Kung pupunta ka ng bangko, hanapin sa yung ampo. Kung pupunta ka ng mairie, hanapin sa yung ampo. Especially kung pupunta ka ng prefecture, napaka-importante ng ampo sa prefecture pag mag-apply ka ng legalization, pag mag-renew ka ng documents mo, at kung ano-ano pa, mayat maya ampo ang hihingin sa iyo. So, kailangan every year nagpa-file tayo ng ampo. Nung first time ako nag-file ng ampo, that was 2016. But recently, nagtanong-tanong ako sa mga first time nag-apply ng ampo noong 2018 kung ano bang hiningi sa kanilang requirements. So, ganun pa rin. Hindi pa rin siya nagbabago since 2016 nung nag-file ako. Number 1 is the form. Yung SERFA na para sa pagpa-file ng ampo. Ito yon. Kung meron kayong mga previous years na hindi nyo pa na-file, subukan nyo magtanong. Kasi yung mga kaibigan ko, may mga previous years sila na hindi nila na-file dahil hindi nila alam kung paano mag-file ng ampo, tsaka hindi nila alam kung saan sila pupunta. So, pwede nyo tanongin yan doon. Search nyo lang sa Google, lagay nyo dyan, nearest ampo in my place. Lalabas na yan dyan kung saan kayo ampo pupunta. Okay? Huwag kayo yung magtanong-tanong kung saan-saan. Baka mamaya ipasa kayo kung saang arrondismo hindi naman pala doon kayo dapat magpa-file. Mag-check kayo lagi sa Google kung saan kayo pupunta. Mag-file kayo ng kung ano-ano, yung prefecture nyo kung saan, aid medical nyo kung saan, pagka-file ng yung sa Carte Vital kung saan kayo magpa-file, yung Trésor Republic nyo kung saan kayo magbabayad. Kailangan i-check nyo sa Google kung saan kayo malapit. Kasi doon mismo sasabihin ni Google sa inyo kung saan kayo dapat magpa-file, kung saan kayo dapat pumunta. Huwag kayo tanong ng tanong, baka may kung saan kayo ituturo ng mga napagtanungan nyo, di ba? And then number 2 ay yung inyong translated birth certificate. Original ang photocopy, laging bit-bit ha. And then photocopy na inyong passport. And then ang proof of address ninyo, yung EDF nyo or attestation lang na meron kayo, dalhin nyo yon 3 months, and then lahat ng inyong payslip. Importante na ang lahat ng detalye na nandito ay correct. I-double check nyo maigi dahil afterwards, so sakali man lumipat kayo ng bahay tapos pinadala sa inyo yung ganito, hindi nyo natanggap, pwede nyo i-check online. Kasi pagkatapos nyo mag-file ng first time, may marireceive kayo nun. May marireceive kayo nun by the month of normally October, September, October. Doon sa buwan na yon, marireceive nyo doon yung resibo na nag-file kayo ng ampo. Doon nakalagay kung magkano yung kinita nyo buong taon at kung may tax ba kayong dapat bayaran. Yun yung reply nila. Yun yung hinihingi ng mga prefecture, ng bangko, ng mairie. Antayin nyo yun. Kailangan yung ma-receive nyo yun sa address nyo. Tapos andun din yung number, yung declarant number, nandun din nakalagay para ma-access nyo yung account nyo online. Actually, merong application yung ampo. Sa cellphone nyo pa lang, makikita nyo na yung inyong ampo. Ito yung mukha no.
application yan. Pwede nyong i-download yan, tapos pwede kayo mag-register dyan para dyan na mismo makikita nyo na dyan yung mga papeles na dumating, yung mga ampo, para anytime kung sakali man lumipat kayo tapos hindi nyo natanggap response ng ampo, at least dyan pwede nyo siyang ma-print anytime. Kapag filing na ng ampo, makikita nyo rin dyan yung form. Sa panahon natin ngayon, lahat digital na, kaya kailangan explore tayo sa internet paano yung mas papadali yung ating mga pagpaprocess ng mga dokumento. Kasama ko sa Ate Jorilyn para bigyan tayo ng mga importanteng impormasyon na kailangan alam natin sa pagpa-file ng mga ampo. So, kahit wala kayong trabaho, kahit wala kayong declare, pwede kayong mag-file ng ampo. At least magkaroon kayo ng record sa kanila kahit wala kayong isang Okay. So, main purpose kasi ng ampo ay yung record na nandito ka sa France. Importante kasi yun, application yun ng regularization, kailangan meron kayong record na nandito kayo sa France, at isa mabigat na proof na nandito kayo ay yung ampo. Ilang taon nyo sa France, sa Paris, mag-file na agad ng ampo. Mas maganda online mag-file ng ampo. Online. Oo, kasi mas mabilis yung response. Mas madali mong malaman kung magbabayad ka ba, kung meron ka bang marireceive, or kung zero ang mabayaran. Siguro online ka kapag second time or third time ka nang nag-file ng ampo. Kasi pag first time, normally, pupunta ka talaga dun sa office nila. Tapos magpi-fill up ka nitong form, empty pa to. Yung ampo kasi namin, may mga ano na to, may mga pangalan na to, may mga address na, tapos may mga amount na ng kinita namin buong taon dahil hindi na namin first time. Kapag first time ka, pupunta ka mismo doon sa ampo, sa office ng ampo kung saan kayo malapit. Medyo maingay lang dito kasi nandito kami ngayon sa museum, sa loob ng museum. So, kasi nasa intensive class kami ng French lesson, na pag-usapan lang namin sa loob yung usapin ng tax filing dito sa France dahil marami na rin nagtatanong. Also, na may na-share din kasi sa akin si Ate Jorilyn tungkol sa pagpa-file ng ampo na ako personally hindi ko rin alam. Okay, so Ate Jorilyn, ano ba yung madadagdag mo sa usaping ampo? So yung may mga anak under 6 years old na nag-i-school, nagka-crash, nag-gardery sa school tuwing hapon, umaga o hapon, pwede kayo makarefund sa ampo ng 50%. Wow, 50%. Masaya. So for example, ako nagbabayad ako ng let's say 250 a month times 12, Hingi ka lang 1,100. ng So, attestation almost fiscal. Yun yung copy ng papel na kung magkano yung binayaran nyo sa loob ng isang taon. So at least doon, nandun na yung total, yun na lang yung ilalagay nyo sa ampo. directress ng creche or ng gardery or ng school mismo, subukan nyo magtanong, humingi kayo doon ng attestation fiscal. Total record yon ng annual payment nyo. Yes. Nung the whole year na binayaran nyo sa pag-aaral ng inyong mga anak. Or kung sa school naman, edi dun kayo sa Gish Unique or sa Mary, kung saan kayo nagbabayad ng monthly bills nyo sa school, sa gallery, canteen, etc. yung mga activity. Pero normally, hindi kasama doon ng canteen at saka mga activity. Yung lang gardery, luswa, o at gardery, lumata. Okay. So, para lang yun sa mga batang 6 below. 4 months ang pinakamaagang pasok sa creche. So, 4 months to 6 years old lang pwede nyong i-refund. Malaki na rin kasi yon. Like, for example, sa akin, 250 to almost 300 yung binabayad ko buwan-buwan para sa creche ng mga anak ko. So, susubukan ko mag-file. First time ko to. Kasi napag-usapan lang namin at nasabi nga natin dahil meron siyang anak. Predugard yung tawag doon sa papel sa ampuf ang nakalagay. Tapos descendong, enfant A, enfant du, enfant trois, gano'n. Doon may Hindi ko pa lalagay. na-experience. Bawat enfant na 3 years old, basta by enfant, bukod-bukod yun kung magkano yung nagastos mo sa kanila sa bawat taon. Sa bawat taon. Yun. Tapos, ampun na Kasi lalabas naman yon sa attestation fiscal kasi lahat naman Oo. nakasynchronize yan sa by name, nakalagay kung magkano, May para binayad, kanino. The Mm. next. Hindi siya nakasama dyan. Nakaseparate na Oo. form pala siya. Kaya hindi ko rin alam. Saka yung mga kababayan natin na napakalaki ng declare, so nagbabayad sila ng tax. Para lumiit-liit yung declare nila, yung naka-declare revenue nila. sa ampo nila, pwede nila i-declare yung mga padala nila sa parents Sa Pinas. sa Pinas.
At saka Paano sa yun? May anak. mga resibo kang ibibigay? Oo. Dapat pala yung mga Dapat nagpapadala i-keep mo dyan ng yung mga malalaking resibo nyo. halaga. Kasi iba na ngayon ang computation ng AMPO eh. So, mas kung ang kinikita nyo ay 50,000, so taxable na yun para sa isang single na tao. Halimbawa lang. Tapos nagpapadala kayo sa Pilipinas sa nanay nyo or sa anak nyo ng mga worth 20,000 a year. So, magiging 30,000. At least liliit yung pagkukunan nila ng percent ng AMPO nyo. So ibig sabihin, yung mga resibo nila sa REA, sa dating sa CBN. Yes. So, Ang- ipa-file yun. Pag nag-submit ka nito ulit ng form na para sa filing ng AMPO, isasama mo yung mga resibo photocopies. Oo. Basta Okay. para lang sa parents or anak. Hindi pwede kapatid, tita, friend. Basta Parents, parents or anak lang. Okay. So, malaking tulong na rin yun dahil this year parang nagbago din yung computation, di ba, te? Oo. Tinel nyo ng Fredo Garga na sinasabi ko. So, the following year, may marireceive kayo ng January. May marireceive kayo mga 60% nung pwede nyo makuha. Pwede nyo ma-refund. Malalaman mo na kagad? Oo, binigay na nila nung January. Wow. Binigyan nila ako. Tapos yung the rest na percent, 40% sa July. Diretso lagi yun sa bank. Nakabirma So, ibig ka. sabihin, yung AMPO mo dapat nakabigay ka rin ng IBAN? Oo, dapat may IBAN kayo na binibigay sa kanila, RIB. Nabinibigay na mismo doon sa kanila. Oo. So, pag nag-file pala ngayon, nito, So kung ngayon magpa-file kayo ngayong May, singitan nyo na ng RIB, copy ng RIB. isasabay na. Para, in case meron kayong marirefund, automatic i-bivir mo nila sa inyo. Okay. Kasi kung minsan may mga nag-i-email din sa akin na AMPO daw sila, qualified ka daw para sa refund. Hindi yun. Huwag niyong Mga ano lang i-entertain yun kasi kahit ako Mga nakaka-receive ako scam nun. lang. Scam yun. So, ito yung form ng reduction para sa AMPO para makakuha ka ng refund. Reduction, yung tawag nila. Fill upan nyo lang. So, name, apelido, prenom, first name, tapos yung address nyo. Para sa may mga anak, hingin nyo doon sa directress. So, dito nyo yun ilalagay. So, dalawa na yung bata na pumasok sa creche. So, I hope na kahit pa paano sana ma-refund din yung expenses namin pagdating sa creche ng mga bata. Kasi sayang din, hindi naman ako mayaman, di ba? Ayoko naman din magpaka-hypocrite na kahit nababayaran ko yung mga bills ng bata, ayaw ko na makareceive ng kahit papano, di ba, mula sa kanila. Dahil syempre, taxes din natin yan. Hindi lang naman kasi dyan yung taxes. Bawat kilos mo naman dito sa branch, may taxes. Kahit na ultimo yung binabayaran mong EDF, may tax yan. Yung Nabigo mo, may tax yan. So, magpakatotoo lang tayo na kailangan din natin ng tulong ng gobyerno, di ba? So, huwag tayong magpaka-ipokrita na hindi ko na to i-abel dahil kumikita naman ako ng tama. Kung yung mga amo nga, kung makapag-file nito, lahat na lang sinacharge nila dito. Kung tutuusin, magkano yung kinikita nila, di ba? Nakita nyo ba kung magkano kinikita nila sa AMPO? Magugulat kayo kung maghingi kayo ng AMPO sa kanila. Pag nag-file kayo ng papel, magugulat kayo kung magkano yung kinikita nila buwan-buwan at buong taon. Pero kung mag-file yan sila, lahat ng reduction, lahat ng mga tax refund, lahat ng mga CAF na yan, kahit thousands yung kinikita nila buwan-buwan, nagpa-file sila niyan. Privilege nila yan Kumbaga, karapatan nila yan na mag-file sila ng ganyan. At hindi naman kasi yan parang iniisahan mo yung gobyerno dahil syempre sa dami ng tao dito, sa sobrang dami ng mga taxes na nalilikom nila, ano na lang gagawin nila dun, di ba? Kayo, kung mayaman kayo, kung feeling rich kayo, o di, huwag kayo mag-file. Pero sa akin at sa mga nagtitipid dyan at gustong kahit papano may maitabi para sa kinabukasan, o di, file tayo, di ba? Kanya-kanyang diskarte yan. And then, papakita ko sa inyo yung form. So, ito yung form. Ayan. 2018 pa lang kasi yung form na available nung nag-shoot ako nito. Ito yung number ng SERFA. Yan, year 2018 declaration ng revenue. Ngayon, nandyan yung mga numbers na yan. Kung first time nyo, wala pa talagang numbers yan dyan. Ngayon, sa declarant 1, pangalan nyo yan. Kung single kayo, married kayo. Tapos sa declarant 2, yung asawa nyo, si madam. And then, yung birthday nyo, birthday ng asawa nyo, place of birth, kung saan siya pinanganak. And then, yung telephone number nyo. And then, yung kanyang email address. And then, yung address nyo, nung 1st ng January 2019, kung lumipat kayo, nung taong 2019 para yan pagpadala ng response ng AMPO. Also, dyan nakalagay din yung address nyo, apartment
Tapos tinatanong din niya kung kayo ba may-ari, nagre-renta lang kayo, or collocator kayo. Tapos pangalan ng proprietor, yung pangalan ng may-ari. Kung nagpapalit kayo ng address ng 2018. For example, ng 2017, iba yung address nyo, ng 18 iba din. So, ilalagay nyo dyan yung address nyo ng 2018. Kapag may TV kayo, wala. Pag wala kayong TV, ikisan nyo. Pag hindi nyo inikisan yan, sisingilin kayo ng audiovisual na tax kasi may tax yung TV dito. Tapos yan, marital status, kung married kayo, divorce kayo, nakapax kayo, single kayo, celibator, or balo. And then, dyan yung date ng marriage nyo kung 2018 kayo nagpakasal or pax kayo nung 2018 or kapag ka nag-separate kayo. Tapos dito, yung revenue nung kinita nyo buong taon. Sakaling hindi kayo sure sa mga pinil up nyo, magpatulong kayo sa mga naka-experience ng mag-fill up niyan. Kung sa bagay, pagdating dyan sa AMPO, i-check din naman nila yan doon. Kapag may kulang, sasabihan kayo. Yun lang guys, yung formulaire para sa mga first-timer. Yung video na to, alam ko meron pa akong mga nakaligtaan na mga nakakalimutan kong sabihin. So, para sa mga kabayan nating may alam pa tungkol sa AMPO, sa filing, sa refund, o kung ano man yung alam nyo, please comment down below para mabasa din ng ating mga kababayan yung mga detaling tulad nito na napaka-importante. Malaking tulong ito sa kanila para sa mga walang idea, yung mga baguhan dito, may planong pumunta dito, at least ma-prepare sila, di ba? Yun lang guys, yung vlog ko para sa AMPO. Sana kahit paano nabigyan ko kayo ng idea kung paano mag-file ng AMPO, paano makakuha ng reduction. Thank you so much guys for watching. At shout out nga pala kay Jay, Jason, Renz, and Benji ng Team Saudi at kay Jerwin ng Cavite. Don't forget to hit like and subscribe to my channel, Vlog Ito na Merci.